Breaking news mga kababayan, Donald Trump natuwa at pinuri si Netanyahu dahil sa ginawa nito. Strait of Hormuz, bakit isinara na naman ng Iran? At maliban sa Hezbollah, Hamas at Houthi, Iran, mayroon na namang bagong proxy. Ngayon ay June 21, 2026. Isang mainit na pagpuri ang tinanggap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kahapon mula kay Pangulong Donald Trump. Yan ay sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Sabi ni Trump, si Netanyahu daw ay isang tunay na warrior prime minister at may magandang relasyon sa Amerika. At kita nyo naman, nakipaglaban kami ng matindi kasama ng Israel. At meron kaming magandang relasyon sa Israel. Napakahirap naming talunin. At si Bibi Netanyahu, siya ay isang warrior prime minister. At dapat siyang kilalanin bilang ganon. Dapat siyang bigyan ng credit dahil talagang ganon siya. Napakaganda ng ugnayan namin. Parang kailan lang noong nakaraang linggo ay maaanghang na may kasamang pagmumura pa ang mga sinabi ni Trump tungkol kay Netanyahu nang dumalo ito sa summit ng G7 sa Evian-les-Bains sa France. Dahil yan sa posibleng epekto sa US-Iran agreement ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Meron lang kaming konting hindi pagkakasunduan tungkol sa Lebanon. Sabi ko sa kanya, pwede namang banayad lang yung gawin mo, Bibi. Hindi mo kailangang pabagsakin yung mga building sa tuwing may papasok na taga-Hezbollah doon. Kaya nagpunta siya dito sa bansa at nakiusap kay Barack Hussein Obama, yung dating presidente, na kung pwede daw, wag nang ituloy yung JCPOA. Sabi pa nga niya, baka yun na ang maging katapusan ng Israel. At pwede talagang mangyari yun kung hindi ako dumating. Hindi kasi siya pinagbigyan ni Obama eh. Pumunta pa nga si Bibi sa Kongreso dati at nakiusap sa kanila doon. Pero wala siyang napala at natuloy nga yung terribling kasunduan na yon. Hindi maganda yon para sa Israel. Napakasama para sa Israel nun. Kung wala ang Estados Unidos, walang Israel. Kung wala ako, walang Israel. Dahil walang ibang presidente na handang gawin ang ginawa ko. Maganda ang samahan namin ni Bibi. Pero ngayon, kailangan ni Bibi na mas maging responsable pagdating sa Lebanon. At ang suggestion ko sa Israel, hayaan na ang Syria sa Hezbollah. Sa totoo lang, sa palagay ko nga, mas maganda pa yung magagawa nila eh. Pero tila nagbago ang tono ni Pangulong Trump nitong huling araw kay Netanyahu matapos magdesisyon ang pamahalaan ng Israel na balikan ang ceasefire deal sa Lebanon. Kahapon kasi araw ng Sabado, June 20, ipinag-utos na ni Netanyahu at ng kanyang defense minister na si Israel Katz ang paghinto ng mga operasyong militar sa Lebanon. Bagaman nananatili pa rin ang mga sundalo ng IDF sa kanilang mga kampo doon at mananatili umano doon hanggat kailangang depensahan ang hilagang bahagi ng kanilang bansa. Ayon sa Israel, pinasabihan na nila ang Estados Unidos tungkol sa desisyong ito. Magkakaroon lamang ng aksyon ang mga sundalo kung sakaling unang magpaputok ang mga kalabang Hezbollah. Tinanggap naman ng Hezbollah ang ceasefire, pero yan ay kung gagawa ng tama ang Israel. Ganito din ang sinabi ng Israel, magiging committed sila sa kasunduan kung walang gagawing pag-atake ang mga Hezbollah. Gayunman, duda pa rin ang Hezbollah na susundin ito ng Israel. Ayon kay Pangulong Trump, siya mismo daw ang kumumbinsi sa Israel noong umaga ng Biyernes para tanggapin ang ceasefire. Pero hindi sinabi ng Pangulo kung si Netanyahu nga mismo ang kanyang nakausap o ibang opisyal. Pero bago muling ipatupad ang ceasefire na ito, isang matalim na mensahe at paalaala muna ang ibinigay ni US Vice President J.D. Vance para sa bansang Israel. Sabi ni Vance, sana naman ay matutong tumanaw ng utang na loob ang Israel. Nakita ko ngayon yung report ng Axios na ang sabi galit na galit daw si Netanyahu. Hindi naman yun ang nakita ko nung nag-uusap kami. Pero siguro may sinasabi siyang iba na hindi niya sinasabi sa akin. Ang masasabi ko dyan at talagang nakakabahala nga yan, yung ilang mga tao sa gabinete ni Bibi na lumabas para atakihin yung kasunduan. At mayroon pang mga pagkakataon na kahit ang mismong presidente ng Estados Unidos ay inaatake din nila ng personal. Dalawa lang ang masasabi ko para sa kanila. Una, si Donald J. Trump ang nag-iisang pinuno ng bansa sa buong mundo na may simpatya sa bansang Israel sa panahong ito.
At siya rin ang pinuno ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Kung ako ay isang cabinet member ng pamahalaan ng Israel, siguro hindi ko aatakihin ang nag-iisang makapangyarihang kaalyado na mayroon ako sa mundo. At ang pangalawang mensahe ko sa ilang mga miyembro ng cabinet na yon, at in fairness naman kay Bibi, hindi siya kasali dito, pero para dun sa ilang mga member ng cabinet sa Israel na umaatake sa Pangulo ng Amerika, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Sa nagdaang 3 buwan, 2/3 ng mga sandatang dumipensa sa inyong bansa ay gawa mismo ng mga Amerikano at binayaran pa ng buwis ng mga Amerikano. Ang problema ng Israel ay hindi si Donald J. Trump. Sino man sa Israel na nag-iisip na ang pinakamalaking problema nila ay ang Pangulo ng Estados Unidos, dapat silang humarap sa katotohanan tungkol sa tunay na sitwasyon na kinalalagyan ng kanilang bansa. Bago ang ceasefire ng Israel at Lebanon, isang napakatinding pag-atake din ang ginawa ng IDF sa Lebanon noong Biyernes at Sabado. Isang pag-atake na itinuturing na pangalawa sa pinakamalakas na pag-atake ng Israel mula nang magsimula ang gera. 47 katao ang agad na nasawi. Ayon sa mga report, mahigit 150 airstrikes at artillery attacks ang ginawa ng Israel sa southern at eastern Lebanon. Kabilang sa mga lugar na tinamaan ay ang bayan ng Nabateye District, Barish, Arab Salim, Deir al-Zarani, Shweikin, Hanmarit at ilang bahagi ng Bekaa Valley. Isa sa pinakamatinding insidente ay naganap sa bayan ng Barish sa Tyre District, kung saan isang 3-story apartment building ang tinamaan ng airstrikes. Namatay sa pag-ataking yon ang isang mag-asawa at ang kanilang 2 anak. Marami ding drone strike ang naitala sa iba't ibang lugar. Ayon sa Lebanese Health Ministry, umabot sa humigit kumulang 47 katao ang nasawi at 77 ang sugatan noong June 19. Pagsapit ng June 20, nadagdagan pa yan ang bilang ng mga namatay sa tinatayang 10 hanggang 20 katao, kabilang dyan ang mga sibilyan at ilang sundalong Lebanese. Libo-libong residente ang napilitang lumikas ng mga araw na yon dahil sa patuloy na pambobomba at lumalalang sitwasyon sa border. Sa silangang bahagi naman ng Lebanon, gaya ng Dori sa Bekaa Valley, gumawa rin ng mga pag-atake ang Israel na nag-iwan ng karagdagang mga patay at damages. Ayon sa Israeli Defense Forces, tinarget nila ang dose-dose ng infrastruktura, command center at launching positions ng Hezbollah. Marami ring sibilyan gaya ng mga kababaihan at mga bata ang napaulat na naging biktima ng mga pag-atake. Sa panig naman ng Israel, 4 na sundalong Israeli ang namatay at mahigit 5 pa ang nasugatan matapos ang isang ambush na isinagawa ng Hezbollah malapit sa Nabateye at sa lambak ng Ali Al-Taher noong June 19. Ayon sa Hezbollah, gumamit sila ng explosive drones at iba pang armas laban sa mga puwersang Israeli na umano'y nagtangkang sakupin ang isang importanteng burol sa lugar. Iginiit ng grupo na ang kanilang pag-atake ay sagot lamang sa mga violations ng Israel. Pagkatapos niyan, mahigit 50 rocket at drone ang pinakawalan pa ng Hezbollah sa mga kampo ng Israel sa southern Lebanon. Sabi ng Israel, malinaw na violation yan ng Hezbollah. Sabi naman ng Hezbollah at ng ilang mga opisyales sa Lebanon, ang Israel ang unang lumabag dahil sa mga ground operation sa mga sensitibong lugar. Dahil sa pagkakasawi ng 4 na sundalong Israeli, nanawagan ang National Security Minister ng Israel na si Itamar Ben-Gvir na dapat nang sunugin ang buong Lebanon. Ayon kay Ben-Gvir na ngayon ay binura na sa kanyang social media account, sa bawat luha ng isang inang Israeli, dapat umiyak ang 1,000 inang Lebanese. Dapat masunog na ang buong Lebanon. Mawalang galang na sa mga Amerikano. Dapat ipakita ng Israel sa buong mundo na ang dugo ng ating mga anak at ang kaligtasan ng ating mga mamamayan ay hindi pwedeng isuko. Sinasabi ko sa punong ministro kahit sa mga private meetings namin, sa bawat luha ng isang inang Israeli, kailangang umiyak ang 1,000 inang Lebanese. Ang ating pinakamataas na tungkulin ay protektahan ang mga mamamayan ng Israel at ang mga sundalo ng IDF.
At ang pangakong ito ay higit na mahalaga kaysa sa anumang konsiderasyon. Dito sa gitnang silangan, hindi ka mananalo dito sa pamamagitan lang ng mga mahinahong salita at pagpipigil. Kailangan mong maging walang awa. Kailangan mong lubusang wasakin, durugin ang terorismo. Israel muna, seguridad sa lahat ng oras. Sinagot naman ito ng post ng Iranian Foreign Minister. Hindi lang ito basta pagmamaktol ng isang baliw na mamamatay tao. Ito ay post mismo ng National Security Advisor ng Israeli regime. Ang mamamatay taong kulto na ang headquarters ay nasa Tel Aviv ay banta sa buong sangkatauhan. Banta ito sa lahat ng mga tao. Ang gusto nila ay gera na lang parati. Bumuwelta naman ang Estados Unidos. Ayon kay US Secretary of the State Marco Rubio, ang Iran ang siyang tunay na eksperto pagdating sa pagpaslang ng mga tao. Ang mga Iranians? Okay. Siya nga tong eksperto sa pagpatay. Magaling sila dyan dahil sila ang sponsor ng terorismo sa buong mundo. Libo-libong tao nang pinaslang nila. Tingnan mo nga yung Middle East, lahat ng problema sa Middle East ay galing sa Iran. Sa gitna ng bakbakan ng dalawang grupo, 3 Hezbollah fighters naman ang nadakip ng mga sundalong Israeli. Pero sa halip na paslangin, dinala sa ospital at ipinagamot pa ang mga ito. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga nasabing Hezbollah, pero nananatili silang nakaposas, blindfolded at binabantayan 24/7 ng mga sundalong Hudyo. Sa oras na tuluyang gumaling sila, isa sa ilalim sila sa masinsinang pagtatanong at screening bago tuluyang idiretso sa detention facility. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon, muli na namang nagdesisyon ang pamahalaan ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Naglabas pa ng babala ang state media ng IRGC sa kanilang foreign minister na huwag haharap sa US ng walang ebidensya. Sabi ng IRGC, dahil nilabag ng Israel ang nakasaad sa kasunduan na hindi nito aatakihin ang Lebanon, wala din silang obligasyon na buksan ang Strait of Hormuz. Nag-schedule kasi ang US at Iran ng pag-uusap sa Switzerland ngayong linggo para pag-usapan ang mga detalye ng pinirmahan sa kasunduan. Mariin namang tinutulan ng US ang banta ng Iran na isasarang muli ang strait. Sabi ng US, kapag hindi tinupad ng Iran ang kasunduan, magpapataw ang Amerika ng toll fee sa Strait of Hormuz. Pero sagot ng Iran, obligasyon kasi ng US na patahimikin ang Israel dahil kung hindi na daw sila sisipot sa mga naka-schedule na pakikipag-usap sa Amerika at tuluyan ng kakala sa kasunduan. Samantala, kung naging mainit ang bakbakan sa Israel at Lebanon noong Biyernes, naging mainit din ang bakbakan ng ilang mga opisyal ng United Nations laban sa Israeli ambassador sa UN. Nagsasalita noon ang ambassador ng Israel na si Danny Danon at binabatikos niya ang ilang mga UN officials na naging dahilan kung bakit nailagay sa blacklist ng mga alleged sexual violence and abuses sa conflict zones ang Israel dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso daw sa mga Palestinong nasa Gaza. Sabi ni Danon, bias ang UN Secretary General na si Antonio Gutierrez at isang malaking kahihiyan ang report na ginawa laban sa Israel. Dahil dito, hiniling ni Danon na mag-resign na si Pramila Patten at Vanessa Fraser na mga UN officials na gumawa ng naturang report. Pero sa pagsasalita ng Israeli ambassador, ito ang nangyari. Caved to the pressure. You caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel. And I'm in sorry, doing but so, I have to wait, make a point. I I'm have speaking to make now. a point of No, you will order, be quiet because this I'm is what the speaking chair now. should be doing. You spoke, I make now a I point of speak. order. This You should spoke, not be now I personal. speak. It Shame should on not you. be personal. You part of the bullying I of have a Israel. point of order Shame here. on you. I You have can a walk point of out. order. You spoke, I now will I not speak. walk out. You walk out. We have Shame on very you. evidence. You part of This is this. a point of You order. part of this obsession. No personal No, you attack. part of this obsession. No personal Miss Patten was invited here. She chose not to be here. Excuse me. You will allow me to finish my words. Without Shameful. personal attack. You are part of this shameful behavior. No You are personal part of attack. it. Sorry. No personal attack. Let him finish and then you have the opportunity to speak. Sorry. No. Shame on you. Shame on you. Let him finish. And I will then speak and everybody you will have be the quiet. opportunity to speak. You work for the UN and you will respect the rules of the UN. Respect the rules of the UN. You will not allow you to bully us. We are a member state and you work for the UN and you will be quiet now. You will be quiet. Shameful. You and your shameful report.
So- No personal attack. We know why you took this position. We Sorry will not again. allow you to be part of Sorry this again. shameful campaign. I will again. finish my words. Ambassador, If you don't want to listen, Ambassador. go out. Pagkatapos nito, isa pang banat ang tinanggap ng Israeli ambassador mula naman sa ambassador ng Pakistan. Salamat, Ginoong Pangulo. Napilitan akong magsalita para sumagot sa ilang mga statement. Siguro nga ay hindi masyadong nadinig ng kinatawan ng Israel ang lahat ng mga miyembro ng konseho at yung iba pang mga speaker sa debate na ito ngayong araw. Para sa amin, hindi katanggap-tanggap at talagang nakakatawa na ang isang invader, isang mananakop at paulit-ulit na lumalabag sa charter ng United Nations at sa international law na walang iba kundi ang Israel, ay ginagamit ang bulwagang ito at binabastos ang kasagraduhan ng konsehong ito. At hindi lang ito ang unang pagkakataon. Sa pagtuturo ng daliri sa iba at paggawa ng mga walang basihang paratang, pangunahing layunin nila na pagtakpan ang sarili nilang mga illegal na kilos at mga paglabag sa international law. Ginoong Pangulo, hindi na ito nakakapagtaka. Ito ay isang mananakop na hindi nakikinig kahit kanino. Hindi nagbibigay pansin sa anumang payo, kahit pagaling sa kanyang mga kaibigan kung meron pang natitira. Hindi lamang nito binabaliwala ang international community, kundi nagbabanta rin sila sa mga miyembro ng international community, sa international media, at sa human rights organization at humanitarian. Hindi sila nakikinig sa International Court of Justice o sa International Criminal Court at nagbabanta pa sa United Nations at sa mga matataas na opisyal nito. Ginagawa nila ang lahat ng ito ng irresponsable dahil pinoprotektahan sila ng kanilang mga tagapagtanggol na paulit-ulit na kinukonsente ang mga illegal nilang gawain at pagsuway sa international community. At gaya ng lahat ng mga mananakop, sa kabila ng pagiging agresor, nagpapanggap pa silang sila ang biktima. Pero ngayon, nalantad na ito ng husto. Samantala, isang bagong proxy na naman ang napaulat na binubuo ngayon ng rehimen ng Iran. Isang maliit, mas lihim at mas mahirap na matunto na organisasyon. Ang grupong ito ay nakabase naman ngayon sa bansang Iraq. Iran's traditional proxy network is in ruins, but according to a Reuters report, Tehran has built something new, smaller, more secretive and harder to trace. And it's operating right now from the deserts of southern Iraq. Ang nasabing grupo na hindi pa nakikilala ang pangalan ay binubuo umano ng 3 hanggang 4 na grupo. Ayon yan sa 8 Iraqi sources na nakausap ng pahayagang Reuters. Bawat grupong ito ay binubuo ng humigit kumulang 10 piling mandirigma mula sa mga Iraqi Shiite. Direktang nag-uulat ang mga ito sa IRGC at gumagawa ng mga pag-atake mula sa kanilang mga kampo sa disyerto ng Basra at Samara. Ayon sa report, gumawa ang mga grupong ito ng hindi bababa sa 7 drone attack mula April 20 hanggang May 17 sa mga target nila sa Kuwait, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Hindi ginamit ng Iran ang mga dating militia network ng Iraq. Tanong ngayon ng marami, bakit kailangan pa ng Iran na bumuo ulit ng mga bagong lihim na proxy? Ang sagot ay makikita sa nangyari sa kanilang dating mga proxy. Napinsala ng husto ang mga Hamas sa Gaza dahil sa mga pag-atake ng Israel. Ang Hezbollah naman ay nakaranas ng matitinding pambobomba sa Lebanon, habang ang mga Houthi ay paulit-ulit na binobomba ng Estados Unidos at ng United Kingdom. Habang ang rehimen naman ni Assad sa Syria ay bumagsak na noon pang December 2024 na siyang naging dahilan kung bakit naputol ang isang mahalagang ruta kung saan dinadala ang mga supply para sa mga Iraqi militia. Sa madaling salita, humina na kasi ng husto ang axis of resistance ng Iran. Ayon naman sa isang retiradong general sa Iraq at expert pagdating sa militia, kapansin-pansin na nagtitipid na ngayon ang Iran dahil sa liit ng grupo na bago nilang binubuo. Isa pang dahilan kung bakit bumuo na naman ang Iran ng panibagong proxy ay dahil ang dating Iraqi faction na sumusuporta sa Iran ay gusto nang magdisarma at sumabak na lang sa politika. Ayon sa 2 pangunahing grupo sa Iraq na sumusuporta sa Iran na Asaib al-Alhaq at ang Imam Ali Brigades,
Sisimula na daw nilang isuko ngayong buwang ito ang kanilang mga armas sa gobyerno. Nakumbinsi kasi sila sa panawagan ng Grand Ayatollah ng Iraq na si Ali al-Sistani na ang mga armas ay dapat daw hawak lamang ng pamahalaan. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!